Alright, for today's video is panigwagong update tayo dito sa Davao City. Samal Connecting Bridge or SIDC, which means is for Samal Island Davao City Connector Bridge. So ito ho yung isa sa pinakamalaking flagship project or isa sa pinaka-proyekto sa time ni Tatay Digong, sa kanyang build project, sa kanyang pinaka-flagship project, isa to sa pinaka ambitious na project. Hindi ko siya masabing siya ang pinaka, pero maaaring isa lang kasi ang coastal road talaga na 18 point something kilometer long ng Davao City Coastal Road nga is isa na yun sa masasabi ko talagang pambihira, kakaiba, unique, the best and the amazing talaga na proyekto ng isang presidente. Grabe, so yun na yung kaya masasabi ko na hindi ko masabing ito, kaya sinabi ko na maaaring hindi ito ang pinaka ambitious or pinaka flagship project ni Tatay Digong. Maaaring coastal, so isa lang siya. Anyway, so yun na nga, ano bang meron dito? So tayo, sharing tayo ng ibang angle kasi kahapon yung aking vlog, galing tayo dun sa may Babakport, ay hindi pala sa may basta Samal, sumakay tayo ng barge para makuha ng video sa barko warship ng Japanese and Japan, tsaka ito din, binidyo na natin to. So iba ang kanyang kanyang angulo, ibang kanyang perspective. So dito tayo sa perspective ngayon ng Ashuela Cove, kung saan tayo nakatayo dito, nakatambay. So ito yung 3.98 kilometers Oo. I mean 3 kilometers and 980 meters. So basically that's 20 meter na lang para magiging ganap siyang 4 kilometer long. So ngayon kung kayo ay wala kayo ideya kung gaano kahaba itong tulay na to dito, so google nyo na lang, Wikipedia na lang, tingnan nyo yung lugar ho ninyo, search mo bahay mo, tapos yung eskwelahan ganyan or yung tinatrabahoan mo kung gaano karami kung yun nilalakad mo lang. Sometimes minsan kaya mong lakarin yung 4 kilometer na yun, so ibig sabihin kaya mo itong lakarin. Okay, so itong tulay na to dito sa mga hindi nakaalam, quick review pa rin tayo. Ito siya ang 4 kilometer long. Meron siyang 4 na lanes, kabilaan, tigdadalawahan kabilaan, so 4-way 2 lanes. Tama ba 'yun? 4 lanes 2-way. Okay? Tapos yun, merong mga pang vehicle, 4-wheel vehicles, pang motor, basta mga sasakyang di makina, di motor, ganyan. Tapos pwede rin sa mga nagbibisikleta at sa mga taong maglalakad. So 'di ba ang ganda ng tulay na ganyan, So hindi siya para lang hindi siya pang sasakyan lang. So pwede rin siya sa mga naglalakad. Yung San Juanico Bridge, meron naman silang parang pathway, Meron naman silang pavement ba tawag doon? Yung basta yung sa gilid, pathway, na pwedeng maglakad ang mga tao. Pero so far, parang wala man ako nakitang merong naglalakad doon. Kasi hindi siya nga safe, wala siyang barrier, wala siyang, for example, parang walang ganito ba? 'Di ba? Kita niyo sa mga taga-Ilo, 'di ba? Taga-Iloilo, shout out sa inyo diyan. 'Di ba yung inyong tulay, meron kayong may mga portion talaga diyan na to make it safer talaga sa mga siklista at saka sa mga naglalakad sa mga pedestrian lanes. Nilalagyan ng parang harang, barricade, Yung or boundary, basta barricade, harang yung walkway. 'Di ba, yung pedestrian area, yung sa cyclist area para talaga safe. That's why Iloilo City ang tinatawag na bicycle or cycling capital of the Philippines, kasi nga hindi lang siya basta nakapag-provide sila sa lahat ng daan, lahat ng highway, lahat ng tulay, kalsada, hindi lang sila nakapag-provide ng space for cyclists, kundi talaga pinangalagaan at iniingatan yung kapakanan at safety ng kailang mga siklista. So grabe ang Iloilo City magbigay ng pagpapahalaga sa pangkalusugan, pangkalusugan, kasi nga jogging, parang pinopromote nila low-key. Hindi ba sila araw-araw na mag-jogging kayo para healthy, para walang diabetes, high blood, ganito ganyan, o magbisikleta kayo, ganito ganyan. Hindi sila nagaganon araw-araw, kumbaga show lang, yung makikita mo lang araw-araw yung kalsada na lang napakaganda at napakaligtas na maglakad, napakaligtas na magbisikleta. So talagang maiinggan nyo kahit wala ka namang hilig. For example, ako andun, aminin natin to, aminin ko to. I mean, hindi man pala aminin, bakit naman gano'n, parang ito, i-share ko lang to sa inyo na ako talaga tamad ako maglakad. Alam nyo yan, ako yung maglalakad lang pag nagba-vlog kasi yun, kahit paano ko pikita ako doon. Hindi ko ba, yung mindset ko dati, di ako magsasayang ng energy sa mga bagay-bagay, sa mga ginagawang bagay na hindi naman ako kikita kahit paano, di ba? So ang nangyari, okay na po tayo Iloilo, so kahit pa ako tamad maglakad kasi taas ng nila, mga esplanade nila, taas ng mga kalsada, basta taas lahat yun. Parang di ba may mga lugar tayo na kailan ka ba matapos maglakad, tsaka lang kapag kapangit na yung lugar, tsaka ka lang matapos maglakad kapag
lubak-lubak na yung daan, may mga rugby boy na, mga ganyan, di ba? May mga addict na, may mga tae na. So, ayun, balik na tayo, tae na dyan. Di ba mga ganyan, ayun ko lang ha sa inyo, pero ako ganun ako eh. Lakad lang na lakad, na walang direksyon, tapos pag sa unahan, parang pansin ko parang, ano to, parang basurahan na to dito parang may mga tae na, may mga tambay na, mga addict, ganun. Parang hindi na safe yung lugar. So, ano, balik na tayo, di ba? Uwi na tayo, no? Tulog na tayo sa bahay, ganyan. So hanggang dito na lang yung video kasi parang pangit ito, lubak-lubak. Napansin nyo, diba, ganyan yung mga vlog ko. Pero sa Iloilo City, just kumiyo marimar. Aabuti ka ng kinabukasan mo. Totoo yan kasi wala kang makitang, walang ending, never ending ang lugar sa Iloilo City na pwede ka maglakad na basta pwede mo lakarin hanggat kaya mo, no? So maganda, parang masarap maging baliw sa Iloilo City. Baliw yung yung, di ba may mga baliw yung mga naglalakad-lakad lang. Walang ginagawa kundi maglakad hanggang abot saan. So sa Iloilo maganda, gawin niyo maging baliw sa Iloilo kasi nga ang dami mong malalakaran, walang distractions. Anyway, balik tayo dito sa tulay. So just like let's go to sa Mandawi. In fairness sa Mandawi ng Cebu City, meron din silang sa mga kalsada tulay nila, meron silang pathway, walkway. Yun nga lang, hindi rin talaga siya safe kasi walang barricade ba. Kagaya nito yung gaya sa Iloilo City at doon sa aming bagong tulay sa Bukana Bridge. Oo. So yung sa din sa San Juanico Bridge, hindi siya ganun kasi maglakad kasi nga meron nga siyang maliit lang talaga yung pavement kasi tawag ko sa ganito, yung parang ganitong lane lang talaga siya, maliit. So napaka unsafe yan. Anyway, so yan lang, balik tayo sa tulay. So yan ay 4 kilometer long or 3 kilometer and 980 meters ang kanyang distance from Davao City, mainland Mindanao to Island Garden City of Samal. So kailan ito matatapos? So ito ay projected to be completed and operational by the year of 2027. So di ba, ang bilis lang ng panahon. Ibig ko sabihin, akala natin ang tagal. Balikan natin yung 2021 kung saan nag-sign up, nagpirmahan ng agreement itong China and government at saka si Tatay Digong at ng kanyang gobyerno na yan na nga mag-utang ang ilang bilyon ba to? Tingnan natin sa Wikipedia ha. Okay, bali 18 billion ang budget nito. So balikan natin 2021, nagpirmahan nga si Tatay Digong at ang gobyerno ng China para sa loan. Tapos yun, naisip natin na parang tagal pa kasi 2021, tapos set to be completed and operational by 2027, parang tagal nun, 6 years pa, no? So 21, 22, 6 years pa ang aantayin. Pero here comes the pride. 2026 na tayo, mahagala, no, mga kababayan. So next year na yun, di ba? So akala natin ganun katagal. Matagal nga siya kung andyan ka na nakatungangat, nag-aantay, no, na matapos yung proyekto. Pero kung mayroon kang ginagawa, you keep yourself busy. Nagtatrabaho ka, nagninegosyo, nag-aalaga sa tahanan ng iyong mga anak, bahay. Basta yung mayroon kang ginagawang bagay para maging busy ka. So hindi mo masyadong mamamataan yung panahon, kumikilos pala. So ito yun, tulay natin. Set operated na siya. Set to be complete and operational by 2027. So that's the year, no? So, kahit pa sabihin natin na December, okay lang yan. Yan 18 billion. And pagkakalam ko parang nadagdagan pa yan, hindi lang siya 18 billion, no? Siguro dahil sa yung sa costing, di ba, nagkaroon ng inflation, tumaas yung mga raw materials, hindi naman kasi lahat pwedeng bilhin yan kasi 6 years pa yon, di ba? Diba? Yan ang tulay. So, ang ganda. So, ito yung perspective dito. Wait lang. Baka sabihin nyo wala naman tayong ginawa ditong update. Sige, update pala tayo dito. Hindi, sinabi ko lang yung description kasi baka kayo dyan. 2021 ha. So, it's a build project. Siyempre, baka sasabihin nyo naman na hindi to gawa ni Digong. Baka sabihin nyo, gawa ito ni BBM. Hindi. Ito ay plano ng kanyang tatay back in the 1970s. Pero, yan nga, how many presidents ang dumaan, no? So yan nga, sa panahon ni Macoy, nahawak niya ang gobyerno ng Pilipinas. Talagang ninakaw niya lang lahat ng kapirahan sa Pilipinas, no? Tapos hindi niya na ipatupad. Alam mo yun, kahit pa itatak niya mukha niya dyan sa tulay na yan, kung napagawa niya, okay na yun. Ang mahalaga, nagagamit sana no? Pero hindi. So ito yung gawa ni Tatay Digong 2021, nagpirmahan sila ng China sa loan agreement. Tapos yun nga, na swerte naman itong si Ngiwi kasi binitbit siya, no, ni Sara Duterte, kaya nanalo. So yun, inauguration na lang ang ginagawa niya. Ibig sabihin groundbreaking, ganyan, photo op sila ang putik. Anyway, so yun yung latest development update sa mga proyekto sa development, no, from the word development, infrastructure. Anyway, ayan yan, may tulay na dito. So far, ang tulay, marami na, meron palang pundasyon. Parang ito na yata pinakamatibay na tulay, no? Ano ba tawag sa tulay, di ba?
pier, ano ba? Girder. Yun, sige, challenge ko yan. Pag-aralan ko yung mga ganyang mga terminology na ginagamit na makikita natin sa mga construction sites, lalo sa mga tulay at kalsada. Okay, so yan ang pundasyon, no? Magiging poste, napakalaking poste niyan. Sana makalapit tayo, no, by bangka. Kasi hindi, no, kaya for now, zoom in na lang muna tayo. Kaya naman ang ating camera. Malayo yan, ha. Pero yan, buti na lang talaga ay nakabili ako ng hindi man talaga pinakamahal na cellphone, pero at least kaya mag-zoom in ng ganito. Diba? So tulay yan, ha. So ibig sabihin, yan ang pinakamataas na portion siguro ng tulay. So ang kanyang haba pa rin dito, parang nasa 270 meters ang kanyang hindi pala. Basta mataas yan, o pwedeng dumaan yung mga barko, international ships, mga cargo ships, ganyan. So yun po ang ang ating update. Turuan nyo nga ako paano mag-update. Maaaring hindi ako masyadong magaling, pagdating sa update na ganyan ito. Basta update kasi, from the word update, ipakita na anong ganap. So anong ganap dito, ayan, kita natin may mga dumadaan na mga tao. Naka-uniforme yan, for example, yan, naka-scooter si kuya. Chinese yan eh. Kita nyo ba siya? Kita ko siya eh. Yan, di ba? Mga Chinese, pansin ko dito sila, naka-scooter sila. Kahit dun sa coastal road, yung gumagawa sa Bukana Bridge. Kasi yan ang haba ng ang taas niyan, napakahaba ng greenway na yan. Kung lalakarin mo lang, kunyari engineer ka, so yan, gumamit siya ng scooter or bisikleta baka kunyari. Pero mostly scooter sila, yan. Yan. So kanina may mga trucks dumadaan, no? So siguro nagde-deliver ng mga pagkain o ano pa man ng pinaka-head nila, pinaka-master, pinaka-engineer, no? Hindi kaya nagde-deliver ng mga materials, mga ganyan lang, no? So yan yung update dito. So ang ganap. So may mga ginagawa, nagpatuloy ang paggawa, ganyan. So ito nakita ho natin, hindi ho yan tulay, that's greenway lamang, no? Greenway. That's greenway. Greenway lang yan, ha. Diyan dadaan ang mga cranes, mga heavy equipments nila na magdadala ng mga simento, bakal at kung ano pang mga materials na siyang gagamitin sa paggawa ng ating pangmalakasang tulay. Ayan. So thank you for watching. Okay na tayo dito. Yun lang. Kasama sa update recap kasi marami namang kasi kakasubscribe lang sa atin at hindi alam ang proyekto na to dito na meron palang nag-i-exist na gaya nito sa Davao City Ashwila Cove na tulay. Di ba? So yun lang. Share ko lang sa inyo. And yan na nga, may gumagawa, may trabaho, kumikilos yung mga cranes, may mga trucks. So yan yung update. Tapos yan parang quick review, birds of an eye view, no? Kung ano bang naganap sa tulay na to dito, kila to ginawa. Yan. Birds of an eye view, yun yung idiomatic na ginagamit. Tama ba yun? Anyway, so that would be all. Thank you for watching. Have a good day everyone. Basta tulay 2027 ang pinaka dito. Kailan matatapos yan? Kailan masasimulan? Tagal naman yan. Parang tagal lang ginagawa yan, di pa rin tapos. Parang ganon, di ba? So yun, the answer is yan. Ang sabi ni Wikipedia, ni DPWH, it will be set to complete in 2027 and operational na rin at the same time. So that would be all. Thank you for watching. Happy tayo, no? Kasi meron tayong tulay. Tsaka grabe yung tag nito, dedikasyon ng mga Chinese magtrabaho. Talagang yan, time is gold yung mga yan. We can never go wrong with Chinese workers, Chinese contractors.